huminto muna ako sa pag-aaral. Pauunahin muna iba kasi siyang kami magkakapatid. Oo. So, pero tinulungan niya ako, sinabi sa akin, kung gusto mo, mag-try out tayo sa Mapua. So, sinamahan niya ako, nagpunta ako sa Mapua, na-meet ko si Mr. Amang Lopez, si Mr. Bonus, yung swimming coach, saka nakita ko, pinakilala ko kay Coach Ike Liwanag. So, doon niya ako una nakuha. I was 15 years old, I was 5'11", but I know why basketball. Because of my brother Conrad. Dahil sa kapatid ko na naglalaro na siya, yung nakakalabang ko. So, natututo ako sa kanya. So, 15 anyos ako, may alam na ako. Nagalaw na, kumbaga. Ang siguro nakita sa akin ni Coach Ike Liwanag, nung ako na naging coach na Mapua, gano'n, no? Nakikita ko na 16, 17, na ganito na yung galing niya. Ano pa yan, kung maging 19, 20 yan, hindi lalong magaling yan. So, may nakita siya sa akin na binigyan niya kagad, in-offer niya kagad ako ng scholarship sa Mapua. So, dali-dali, lumipat ako from Adamson to Mapua. Nag-enroll na ako noon. Pero I was under training for 3 years, no? Siguro hanggang mag-mature ako, nung 18 na ako, doon ako ni-line up. Pero nagpalit na ng coach noon, si Coach Charlie Badjon na naging coach noon. Pero all the time, di ba, may scholarships ka pinag-aaral? Meron. So, nag-aaral ako. Actually, yun yung pagkakaiba ko sa ibang mga bata noon, ano? Kasi ako nag-basketball dahil gusto ko mag-aral. Oo. No? Sila nagba-basketball. Yung iba, or ngayon siguro meron mga bata na gustong mag-basketball, gusto lang mag-basketball. Kaya nag-aaral sila. Kaya nag-aaral, no? Para makapag-basketball. Kaya ako nag-basketball dahil gusto ko mag-aaral. Wala lang pang tuition fee. So, kanya pinagbutihan ko yung pag-aaral. Kung hanggang nakagraduate ako ng BS Management Industrial Engineering sa Mapua, no? Masaya ako noon, masaya mga magulang ko. At the same time, nagpa-pursue pa ako ng career noon sa basketball. As a national team ako nung graduate ako. Actually, nung graduate ako, babalik lang namin galing sa Brazil. Kasi nung 1978, nung nanalo kami ng Asian Youth Championship sa Manila. Tinalo niyo yung China. Tinalo namin yung China. Tapos nalaman namin after a few months na magkakaroon daw ng first World Youth sa Brazil. So, ang Philippines daw ang magiging representative ng Asia. So, ang pinlano nila is to bring or send the same team. So, naghanda kami uli na para sa first World Youth sa Brazil in 1979. So, parang halos kulang-kulang sa 1 taong kami naghanda. Kaya yung team na yon napaka-solid, no? Parang sobrang close namin hanggang ngayon. Na-excite kami pagka nagkikita-kita kami at nag-uusap kami sa telepono. Marami kayong pinagsamahan. Itong early this month lang, nakausap ko sa telepono si Bay Cristobal, nasa Zamboanga siya, no? Magkasama sila ni Chito Loizaga, who's now a commissioner sa PSC. Yan, mga close kami talaga. Sobrang magkakaibigan kami dahil nga nagsama kami for 2 years sa RP Youth. So, yun, nag-usap kami, talagang nagbalitaan. So, tuwan-tuwa kami. So, pagkatapos noon, doon sumipa yung aking career, no? Nung nag-national team ako, tapos umakyat ako sa PBA, sa grade test. Nakasama ko sila Manny Victorino, sila Cho Season, yan ng mga kaibigan ko noon, sila Joey Marquez. Sa PBA to? Sa PBA, Baka muna tayo ng konti, Coach Joey. Sige. 97, RP Youth, at sino-sino yung mga kasama mo dahil, kumbaga, significant ito eh. Yun yung nag-champion kayo sa Asian level, tinalo nyo yung China. So dati talaga tinatalo natin ng China talaga. Yun yung huling team na sweep, no? Up to that time, kasi kung hindi ako nagkakamali, 5th Asian Youth yun eh. So meaning, for 5 tournaments ng Asian Youth, hindi pa tayo natalo. Hindi pa tayo natalo. So sweep lahat yun. Yung sa amin din yun yung huling-huli na walang talo yung team, no? Hanggang sa tinalo namin yung China sa championship. Pagkatapos na yung susunod na youth in 1980, natalo na tayo eh. So, inabutan na tayo. Inabutan na tayo. No? Sa Bangkok yun eh, natalo yung team. No? Sino man yung mga teammates mo? Ang mga teammates ko nun, sila Chito Loizaga, si Marte Saldana, si Yoy Villamin, si Jay Lucido, si Bay Cristobal, si Hector Calma, si Rad Pasco, si Bonnie De Jesus, si OG Narvasa, si Dodi Ramas, tsaka si B-Boy Rabanes, ang aking roommate. Every single one nag-PBA. Talaga, kumbaga all-star talaga itong team na to. Malakas yung team na yun. Malakas talaga yung team na yun. Pagkatapos nun, kumbaga nagsimula na nga yung
kumbaga bumango ang career mo sa basketball at I think kumbaga parang pinaka nito is nagpunta ka dun sa Great Taste na powerhouse sa PBA. Pero nung panahon na yon, ang Great Taste is nasa ibabayan ng So yung nagsimula ka, hindi pa sila hindi pa sila ganun ka. So nag-umpisa yan, kinuha nila si Manny Paner. So ibig sabihin parang nag-decision sila na gusto na nilang manalo. So ibig sabihin serious about ito yung ito yung pinag-usapan na malaking sweldo binigay kay Manny Paner at the time, di ba? Kinuha siya from San Miguel. Correct. So tapos noon, kami yung susunod, yung grupo namin, si Manny Victorino, ako, si Joey Marquez, sila Haymalin. So, kami yung grupo, sila yung Guzman Twins. Kami yung susunod na batch. Joel and Noel. Joel and Noel. Kami yung susunod na batch na sumipa na, no? Nung unang taon namin, nag-third place kagad kami. So, doon na nag-umpisa yun. Tapos, nag-recruit pa kami, nakuha namin si Ricardo Brown, nakuha namin si Joy Carpio from Crispa. Alan Kaidig ba? Nagpunta na ng time na yun? Alan Kaidig? Hindi pa. Wala pa siya noon. So, yun yung time na nagpahinga si Coach Jimmy Mariano, ang pumalit si Coach Baby Dalupan. Tapos, pumasok kami ng championship. Nung kay Coach Jimmy Mariano, pumasok kami ng championship, pero natalo kami sa Crispa ng 2 beses. Pero 2 beses kami nasa final. So, second placer na kami noon, nung panahon na yun. Kumakatok na kayo. Nung kumakatok na kami, nung 84, we started winning. So, 4 na sunod na championship yun under Coach Baby Dalupan. At, tapos na-injure na ako. Yun nga, yun ang darating ako. Doon ang pinupuntahan nga natin eh. So, yung nung 84, nakadalawang championship kami, second and third conference. No? Tapos nung 1985, first and second nakuha na namin. So, we're gunning for a Grand Slam. First game of the semifinals, na-injure ako na pumutok yung Achilles tendon ko. So, na-injure ako. Hindi na ako nakapaglaro the rest of the season. Danny Seagal injury ba to? Achilles tendon? Parang gano'n. Achilles tendon. Si Bong Alvarez, ito rin yata, Achilles tendon. So, mula nun, hindi na ako nakabalik. Sinubukan ko, pero hindi ko kaya. So, hindi na ako nakabalik. And then, I made a decision to start coaching. Ang unang opportunity ko is yung Mapua Cardinals. Nag-umpisa ako noong 1988. So, pero nung nagko-coach ako sa Mapua, meron pa rin akong konting pag-asa na makakabalik ako sa PBA. Maasa ka ba? So, ibig sabihin, hati yung attention ko. No? Gusto kong bumalik at gusto kong mag-coach. So, parang at that time, yung coaching is just habang wala akong ginagawa. Habang wala ako sa PBA. Although my intentions were, gusto kong maisalin yung alam ko sa mga bata, no? Sa mga Mapua. Gusto ko ibalik sa Mapua na nagbigay sa akin ng opportunity. Yung narating ko at nalaman ko, gusto ko ibalik sa Mapua. Yun yung intention ko noon. Until towards the end of 1989, towards the end of my first season with Mapua, 1988, natalo kami noon. Yung unang taong ko as a coach, 5th place yata kami noon eh. So, the following year, I made a decision that I'm gonna stop playing and I will concentrate on coaching. And yun din yung time na naramdaman ko na nag-enjoy ako sa coaching more than playing. Yun yung naging inspiration ko eh. Dumating na yung time na nag-iba yung pakiramdam ko, nag-iba. So, I became serious. Nag-umpisa kaming, nagkaroon kami nung 89, right after I made that decision. Lumaban na kami, no? Nung 89, nag-knockout kami versus Perpetual. Nandun sila Bong Hawkins nun sa Perpetual eh. Sa player ko nun, sila Kevin Rama, sila Benny Cheng. Natalo kami, sila ang pumasok, sila ang lumaban sa championship. Ang nanalo San Sebastian. Because I made a decision, I'm gonna be serious about my coaching. Nagpahinga lang kami ng 1 linggo, yung Mapua team ha. Nagpahinga kami ng 1 linggo. Dinala ko sila sa gym nung championship ng Perpetual and San Sebastian. Because I made a decision, we're gonna win the championship next year. So I made them watch the championship so that you will not be new to a championship game. Gusto ko ma-experience na nila kahit nakikita lang nila. Dinala ko sila live. Pinanood namin yung championship ng Perpetual tsaka San Sebastian. Pinakita ko sa kanila yung muka ng natalo ang Perpetual. Pinakita ko sa kanila, sabi ko, tignan niyo yan. Ayaw niyo maging ganyan. Tignan niyo yung San Sebastian. Gusto niyo maging ganyan. So, after a week, nag-umpisa na kami mag-practice. The following year, we won the championship. So, napaka-konkreto ng goal nyo, no? So, pinaramdam, tsaka kumaga, pinaramdam mo talaga sa kanila kung ano yung mangyayari. Parang gusto kong i-prepare, no? Kung ano ba yung pwedeng maging sanhi na hindi natin ipapanalo. So, yun yung iniisip ko. Sabi ko,
yung experience wala. So, kahit konti,